Mayroong kinakaharap sa ngayong malaking problema itong LA Clippers patungkol kay Kawhi Leonard at sa may-ari mismo ng Clippers na si Steve Ballmer. Ayon mismo sa isang impormasyong inilabas ng sports investigator na si Pablo Torre, itong si Kawhi Leonard ay pumirma ng nasa 28 million na endorsement sa isang tree planting company na hindi naman daw totoo. Ito ay nagpapanggap lamang daw na tree planting company na siyang nagpapasahod kay Kawhi Leonard, mga idol. At ang mabigat na impormasyong ito raw ho'y kinasasangkutan mismo ni Steve Ballmer. Siya ang may-ari ng kumpanyang ito. Ayon pa mismo kay Pablo Torre, ginawa ito ni Steve Ballmer para circumvent ang salary cap. Gumagawa raw ng paraan itong si Steve Ballmer na mabayaran itong si Kawhi Leonard na kung pagbabasihan lamang doon sa kanilang salary cap ay hindi nila magagawa. Kaya kinakailangan nila ang mga gantong deal, kumbaga sponsorship, endorsement, para kahit papano ay kanilang mababayaran itong si Kawhi Leonard. At kung patungkol naman sa NBA ay bawal po ito dahil ito ay under the table na gawain. Hindi ito aprobado sa NBA. Ito ay napakalaking bawal po, mga idol. Delikado na mapatawan ng mga mabibigat na parusa itong Clippers at mawalan sila ng mga draft picks. Dagdag pa mismo ni Pablo Torre, matagal na itong ginagawa ng LA Clippers owner na si Steve Ballmer. Ang salary cap mismo ang pumipigil sa mga kupunang gumasta ng malaking pera sa kanilang mga manlalaro. Kaya nakahanap ng paraan itong si Steve Ballmer na mabayaran pa rin itong si Kawhi Leonard at through endorsement sponsorship na siyang ipinagbabawal naman sa NBA. Sa ngayon, mga idol, ay patuloy po nating babantayan ang mga karagdagang impormasyon patungkol dyan. Sa ating huling balita, kinall out naman ni Charles Barkley ang NBA sapagkat sa ngayon ay lalo pang dumami ang kanilang mga streaming services na inaalok kung saan po pwedeng panuurin ang mga laban sa NBA. Ayon pa mismo kay Charles Barkley, wala rong pakialam ang NBA na sa ngayon sa mga regular na fans sapagkat mas pinaprioritize nila ang streaming at ito ho'y nagdudulot ng kalituhan sa mga manonood kung saan sila dapat manood, kung ano ba, saan ba, sapagkat marami na mga mapagpipilian sa ngayon at marami na ang schedule, mga idol, sa mga laban. Araw-araw ay iba pong mga kumpanya, mga broadcasting television ang nagpapalabas at mga streaming services. Ito ho'y nagdudulot ng kalituhan sa mga tao. Sa kabilang banda, negosyo pa rin po talaga ang layunin ng NBA patungkol dyan at lalo sila nagfo-focus sa online sapagkat mas marami na sa ngayon ang nanonood gamit ang kanilang mga cellphone. Huwag magpahuli sa mga balitang NBA, tumutok lang palagi, i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.